Guys, eto talagang katotohanan sa karamihan ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa na hindi porket nakikita ng mga taga-Pilipinas na namamasyal ang isang OFW, sumasayaw sa harap ng video or even na nagva-vlog, inakala nila na napakarami laging pera ang isang OFW. Kaya kung makautang sila ay wagas. Actually, wala naman nga masama sa pangungutang pero dapat nyo yung bayaran dahil hindi naman yan pinupulot ng mga OFW sa ibang bansa. Pinagpapaguran nila yan bawat sentimo or bawat dolyares or dirham. At kahit ako nga mismo ay ilang beses nang nabiktima ng ganyan na napakaayos ng pakikiusap at pagmamakaawa, pero pag singilan at umabot na itinakdang panahon na pinangako niya, ay hindi mo na mahagilap. At worst, ibabla ka pa sa FB. Kagaya dito sa karanasan ng isang kababayan natin sa Hong Kong na halos mapaiyak na sa sama ng loob dahil nga hindi na binayaran sa kanya ang perang pinautang niya at binlock na siya. Hindi ako nagbibiro. Kaya maawa ka naman. Hindi lang kung ang utang mo 100 lang, 200 lang, sa'yo na yan. 300, sa'yo na yan. Pero ang laki naman eh. Kailangan ko kasi. Bakit ganun? Nahiram kayo. Hindi ako nagdalawang isip. Napahiramin kayo. Pero ngayon ako yung nangangailangan. Ayaw yung akala nyo lagi marami akong pera dito. Hindi ako naghihirap. Akala nyo lagi porque nagpi-Facebook ako, sumasahod, sumasayaw. Akala nyo maawa naman kayo. Ibalik nyo yung mga inutang nyo. Dahil kailangan ko pera ngayon. Lalo ngayon yung sitwasyon ko ngayon. Okay lang sana kung maliliit lang yung utang nyo eh. Mga utang niya ako na nagsasara, di ba? Di ba grabe naman pahirap yung ginagawa niyo? Di ba? Kung may mga pinagdadaanan kayo sa buhay, meron din ako. Kaya please, nangangailangan ako ngayon. Kailangan ko yung pera ko. Malaki yung mga utang niyo, 2,000, 4,000. 1,000, diba? Malaking pera na yan. Kailangan ko ngayon. Maawa naman kayo, please. Nagpakapal na ako dito. Hindi ko na iniisip ano sasabihin ng iba. Iniisip ko ngayon yung sarili ko. Kaya please lang, pakigawa naman yung yung yun ang antayin. Anong gusto niya, ipapahiya ko pa kayo? Hindi ko naman ugali yung nagpapahiya. Pero kung ganyan na kayo, pinagloloko nyo na ako. Talaga ipupus ko kayo. Kahit mga kaibigan ko pa kayo. Hindi na kayo naawa. Nung nahiram kayo, 5,000 lang yung hiniram nyo. Anong ginawa ko? Dahil may pera ako, ginawa kong 10,000. Di ba? Humiram ka ng 1,000 Hong Kong dollar. Di ba ginawa kong 2,000 Hong Kong dollar? Saan pa? Uuwi pa ako ng Pilipinas, pinahiram ko pa kayo. Hindi nyo ba naiisip yung mga ganyan ginagawa ko? Bakit ngayong pinapahirapan nyo ko? Ay, wala na akong trabaho. Kailangan ko yan bago ako umuwi ng Pilipinas. Ibigay nyo lahat yan. Dahil kung hindi,
irereklamo ko kayo bago ako umuwi ng Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo. Sobrang ramdam ko si Kabayan dahil kagaya ng sinabi ko kanina ay ilang beses na rin ako nabiktima ng ganyan. Yung pera pa naman noon na pinahiram ko ay talagang gagamitin ko. Ngunit dahil nga nakiusap yung lumapit sa akin ay ibabalik lang niya sa katapusan, ay naniwala naman ako at pinahiram ko siya ng pera. Ngunit nang dumating ng katapusan, hindi ko na siya mahagilap at hindi na nakikipag-usap hanggang sa dumating yung point na binlock niya na ako. Kaya ang ginagawa ko ngayon guys, kung may nangungutang man, for example, nangungutang ng 10,000 pesos, ay binibigyan ko na lamang ng kunting halaga. For example, binibigyan ko ng 2,000 pesos or 1,500 at least kahit hindi niya bayaran, ay hindi masakit sa kalooban dahil sobrang nakakadala na pera pinagpaguran mo at tinipid mo, ay utangin lang nila at hindi nila babayaran. Bigla mo na lang maisip na sana tinulong mo lang sa kapamilya mo or binigay mo sa nanay mo.